New Year, new shoes. Sakto ito dahil may isang business na talaga namang in na in ngayong year 2026. Silipin natin ito sa Negosyo Tayo. Let's all watch this. Ang mga ginagawa kong sapatos since 1983 ay espadrille. Yan muna ang aming ginagawa. Mga tsinelas na espadrille tsaka mga yung uso noon. Ngayon yung nag-combine kami ng anak ko ng sapatos, kaya meron na rin kaming mga casual shoes na para sa mga teenager, teachers, or mga lola. Nagsimula ang aking negosyo nung ako'y nag-asawa kasi kailangan namin mag-business dahil para sa future. Nag-start kami nung 1983. Nagkaroon kami ng ano namin ay espadrille muna kami kasi usong-uso nung araw ang espadrille. Kaya ang nangyari, nag-espadrille kami, pinag-aralan ko mabuti ito dahil handmade to, na nanguha ako ng tauhan sa mga probinsya para matulungan ko sila. Tapos nung malalaki na ang anak ko, yung aking nakilala ako sa espadrille. Kaya pag pumunta ka ng Marikina, tatanungin mo lang saan gumagawa espadrille, kahit aming munisipyo, ituturo sa amin. Kasi halos parang original siya. Tapos yung aking anak, naturuan ko magsapatos, kaya ang nangyari, nag-combine kami ng sapatos. Sa kanya yung mga casual shoes ng pang ladies. Kaya ako nalinya dito dahil ang mother at father ko magsasapatos. Matagal na sila talagang nagsasapatos, kaya parang minana ko sa kanila yon. Ngayon yung anak ko, minana naman sa akin. Maganda naman ang kita nung araw. Pero ngayon, sa panahon ngayon, medyo maraming kalaban. Konti na lang kinikita namin. Pero nag-e-enjoy kami. Happy kami. Kasi ang sapatos ay hindi naman nawawala sa yan. Kasi lalo na Marikina. Pag sinabing Marikina, matibay. Yung aming katulad ng anak ko, naghahanap buhay siya dahil sa sapatos. Yun ang pinag-aaral niya sa kanyang mga anak. Ako, pinag-aaral ko sa mga anak ko, kinikita ko sa sapatos. Marami akong natulungan ko aking mga pamangkin, mga kapatid, dahil sa sapatos. Yung aming mayor ay kami tinutulungan para naman kami magkaroon ng yung aming mga manggagawa. Kasi siyempre ang mga manggagawa namin, hindi naman sila mayayaman, mahihirap lang naman sila. Kaya ang mga anak-anak nila ay napapag-aral nila, napapalaki nila sa sapatos. Maituturo ko sa anak ko ay maging mabait ka sa mga manggagawa natin kasi diyan tayo kumukuha ng ating negosyo. Pag hindi ka mabait sa manggagawa, lalayasan ka ng iyong manggagawa. Ang sapatos ay mahirap na negosyo. Kaya lang maging tayo sa ating manggagawa na maging mabait tayo, maging matulungin tayo. At ibigay natin yung inaano nila, gaganti sila sa atin na hindi sila aalis sa atin at na parang magulang ba, ganun.